Sa atin pong pagbasa ngayon ay isinusugo ni Jesus ang kanyang mga alagad. May mga instruction siya na dapat nilang gawin at mga hindi dapat gawin. Pero ang pinaka-bottom line ng kanilang pagmimisyon ay ipangaral ang mabuting balita ng ating Panginoon, pagalingin ang mga may sakit, palayasin ang mga demonyo na sumasapi sa tao, pagalingin ang may ketong, bigyan ng paningin ng bulag, at sa kanilang paglilingkod ay sinasabi ng Panginoon, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, mamahagi din kayo ng walang bayad. Parang sa atin din kapanahonan. Kung ikaw ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon na magamit sa kanyang kaharian dito sa lupa, ang lahat ng ating gagawin ay walang singil, walang bayad, walang katumbas na halaga na dapat nating sabihin o itoka sa mga taong ating napaglingkuran. Yes! Sapat na tayo ay nakagawa ng himala, kababalaghan sa kanilang buhay dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yes! At ang Diyos na ang bahala sa ginawa nating paglilingkod. Yes! Yung mga bilin nga, huwag kayong magdadala ng anuman, lukbutan, salapi, ekstrang pangyapak, di ba? May mga ibang pagkakataon nga na instruction lang ng ating Panginoon, tungkol lang kanilang dalhin. At kung ano yung kanilang kasuotan, yun lang ang kanilang dalhin. Bakit? Sapagkat sa kanilang pupuntahan, hahanap sila ng pakikituluyan at doon sila mamamalagi. Sinasabi ng ating Panginoon na ang mga naglilingkod sa Kanya ay may karapatan tumanggap ng paglilingkod ng mga taong kanilang pinaglingkuran. Pero hindi sila kailangang mag-demand. Hindi sila kailangang magtoka. Hindi sila kailangang magparinig, magsabi ng kanilang pangailangan. Sapagkat ang Diyos ang maglalagay sa puso ng mga taong pinaglingkuran nila ng kanilang pangangailangan sa buhay. Yun yung wisdom na dapat na tinataglay din ng mga naglilingkod sa Panginoon sa kapanahonang ito. Hayaan natin na ang Diyos ang maglagay sa puso ng mga taong pinaglingkuran natin kung ano ang talagang sadyang kailangan natin. Alam naman ng Panginoon yung ating mga pangailangan. Ngayon, kung meron mang hindi tatanggap sa kanila, sinasabi ng Panginoon na ipagpag yung kanilang mga paa at lumisan sa lugar na yun. At bilang babala para sa kanila yun, na parang hindi sila dumating sa lugar na yun kasi hindi sila tinanggap, hindi sila pinaniwalaan. Kaya yung parusa, higit pa sa sinapit ng Sodoma at Gomora, ang kanilang kakaharapin doon sa mga tumanggi, sa mga lingkod ng Panginoon, sa pangangaral ng Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Yes! Tinanggap tayo, itinuring tayong anak ng ating Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yun yung pag-aampon. Yes! Na nagkakaisa sa Diyos at sa tao. Ang kaharian ng langit ang iniinugan ng pangangaral ni Jesus. Totoo yun. Doon talaga naman nakasentro, umiikot yung pangangaral ni Jesus. Saan? Doon sa paghahari ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, doon sa buhay na walang hanggan. Na si Jesus mismo ang kaharian na nagkatawang tao. Totoo yan. Yes! Sapagkat siya ang tinutukoy na kingdom of God. Yung sistema ng Diyos, yung pamumuhay na katulad ng Diyos, kay Jesus umiikot sapagkat si Jesus ang kaharian ng Diyos. Kaya nga nakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus ay nasa paghahari na ng Diyos. Yun naman talaga ang misyon ng kanyang mga alagad. Ang mga tao na kanilang pupuntahan, pagmimisyonan, ay dadalhin kay Jesus sapagkat na kay Jesus ang paghahari ng Diyos. Yes! Siya yung kingdom of God. So, huwag lang nating nilalang yung pagiging anak tayo ng Diyos. Sapagkat mahalaga ito. Hindi walang kwenta, hindi walang halaga. Huwag nating minamaliit yung pagiging anak natin ng Diyos. O, di ba? Bahagi ang simbahan sa panukala ng Ama na itinatag ang kaharian ng langit dito sa lupa na nagsimula sa pagdatal ni Jesus. Kailan nagsimula ang kaharian ng langit dito sa lupa? Nang dumating ang ating Panginoong Jesus. Kailan nagsimula ang kaharian ng Diyos sa ating buhay? Nang tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus. Yes! Kaya nga ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay dumarating sa buhay ng isang tao kapag ang taong ito ay tumanggap, kinilala niya na si Jesus ang kanyang Panginoon, ang kanyang manggagamot, ang kanyang manunubos, ang kanyang tagapagligtas. Kaya kung gusto nating maranasan ang kaharian at paghahari ng Diyos, tanggapin natin si Jesus sa ating mga buhay. Sana ang sinisikap kong ambagan ay ang kaharian ng Diyos. At hindi ang kaharian ng kasamaan. Ano daw? Ang dapat daw nating sinisikap ay ang ambagan, ang kaharian ng Diyos, hindi ang kaharian ng kasamaan. So paano ba tayo makakapag-ambag sa kaharian ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagsasagawa
Sa pamamagitan ng pagsasabuhay, sa pamamagitan ng pagpapakita ng halimbawa na ang ating tinutularan ay ang Panginoong Yesus sa harapan ng mga tao. Yung ating pag-uugaling katulad ng ating Panginoong Yesukristo sa harapan ng mga tao ay ambag natin sa kaharian ng Diyos. Yung ikaw ay makatulong, gumawa ng mabuti. Paano ka ba nakakaambag sa ministry? Ako po, masasabi ko po na ang ambag ko sa ministeryo na akin pong kinabibilangan, ang ika po ng aking buong pamilya ay buong-buong ibinibigay sa ministeryong aking kinabibilangan. Isa yun sa ambag. At isa din yun sa pagpapakita ng loyalty, katapatan, saan? Sa ministryng kinabibilangan ko kung saan ako ginagamit ng ating Panginoon. Yun ang isang uri ng pagpapakita ng katapatan, ng loyalty sa Panginoon at sa ministryng pinaglagyan sa akin at ng aking buong pamilya. Yes! Sana si Kristo ang hari sa buhay ko, sa buhay natin. Nawa siya ang hari sa buhay nating lahat sa mga mananampalataya. Yes! At sa pagsasagawa, paano ako magiging kasangkapan ng pag-usad, ng pagbubuo ng kaharian ng Diyos sa aking buhay? Lalo na sa mga nakakasalamuha ko sa araw-araw. Hamon po ito sa atin. Paano ba tayo magiging kasangkapan? Sa pag-usad, paglaganap, sa pagbuo, o di ba? Sa pagpapatatag, sa pagpapatibay ng kaharian ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ng ating buhay, lalo na sa ating pakikisalamuha sa ating kapwa. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin na ang Diyos ang palagiang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye!